Ito na pala si Boss Ernie. Boss, good morning. Papunta na dito. Papunta na po sir. Morning sir. Good Morning, morning boss. Jojo. Yan. Kakugi TV. Good morning. Good morning. Morning boss. Yun, Boss Ernie. Si Pani Berne. Papunta na po sir. Papunta na. Yung ano pala boss, may YouTube channel ako. Itong Kakugi TV. Ayun. Tapos binibisita-bisita namin yung mga backyard, saka yung mga malaking farm din. Backyard na ito eh. Oo. Itong backyard boss, malaking backyard na to. Ganda niyan. Yun nga. Sa amin nga boss. Meron pa yung ang manok ko dito mga minimum of 1,200. Nako, laki. Kasi ang ginagawa namin, nagpapalaon kami. Kaya 1,000 every cropping, more or less 500 ang pumapasok. Yan. Hanggang sa Pwede nang gamitin. oh, Tapos may nakasunod na ulit. ulit. Next year may 3 years na naman. Itong area mo dito boss, itong kinaroonan natin. Isa lang to sa mga farm mo. Oo, isa. Meron pa doon. Yung aging is doon sa kabila. Doon sa kabila. So dito ang conditioning area mo. Dito. Simple lang. Nakita mo. No, yun nga. Scratch fence. Pag may bagyo, kinukulong namin sila dyan. Para safekeeping. Para kasi pag bagyo, kung minsan marami. Yun, tama. Itong pagmamanok boss, ng passion sa pagmamanok mo, matagal na ba to? Matagal na, since 1980s. 80s pa? Noong 1980s, unang-una, ang ginagamit namin, Ilocos. Bumibili kayo doon? Oo. Noong pa 50, 100 lang. And then, nung kan, nagpunta na kami sa Antipolo. Sa Antipolo doon na. Doon kami bumibili noon sa mga breeder doon. And then, from Antipolo, pumunta na kami ng Iloilo, kay Palmares. Palmares, oo. Nagkuhan ako doon ng mga more or less 10 years doon sa Iloilo. And then, Gimaras. Sa Guimaras. Kay Dr. Ano pangalan mo yun? Dr. Yung tinugunan ko sa Gimaras, I forget the name. Matagal-tagal na kasi yun. 80 years old na rin kasi ako eh. Pero hindi halata boss ha. From Gimaras, and then pumunta kami sa Bacolod. Uy, yun na. Maraming mga legend doon sa Bacolod. Sila Ampil Brothers. Ayun. Ayun na. Marami kukunan nandun. And then from there, ultimong kinunan ko noon is Agusan del Norte. Sa Pare, Agusan. Agusan del Norte doon sa bundok. Nag-i-stay ako doon ng 2 nights. Talagang gubat. Gubat yun. Iba talaga yung passion natin, no? Kaysa sa ang banda talaga mapuntahan. Nag-iisa ako pupunta doon. Sabi naman kasama ang mga tao, ba't ka natatakot? Ba't ka matatakot ka ako? Maraming NPA doon. Ay, ang NPA ka ako, Pilipino rin yan. Oo nga. Wala kang kuhan, basta't wala kang masamang gagawin ka. Kaibigan mo lahat yan. Tama. Talagang nasa dugo na yung pagmamanok. Hindi na mawala-wala talaga yan. O parang diversion lang. Pero ang pagmamanok, kailangan yung manok na may quality. Kasi kung bulok, huwag na. Oo nga. Minsan nakakasira ang pangalan ninyo. No, not only that. Pagka kasi ang bulok ng manok mo, tinitignan yung may-ari ng manok. Tama. Pag sinabi nila kay Subia yan, nakakahiya na maraming madamay. Tama. Kasi pag umi-entry kami, ang problema sa akin, pag alam nila na akin, kung minsan sa mga big time derbies, imagine, 50 entries, saan ka nakakita ng double fight, triple fight? Yun talagang tinututok ka nila sa Yun nga. butas ng karayom. Kaya lang, pagka gano'n na may bisita kasi, itututok ka nila doon sa... Ito, pwede ako doon, para maganda. Kasi maski madihado, maraming madaling kuhan. Oo, tama. Kasi tiwala sa mga manok. Kaya tayo naman, kung bibili, kailangan yung may quality naman. Kasi lalo na sa akin, ang pagmamanok ko is one way of making friends. Yan, pang diplomasiya. Tama. Maski na hindi ako inimbitahan ko, nabalitaan sa sinasalian ko. Tama. Bilang isang kaibigan lang, yung salit.
Dito na pala si Boss Bernie. Ay, yung farm na maganda. Oh, yun, doon kami Yung galing. farm ko talagang ganito eh. Pero itong original. Itong original, mas nauna. Itong pinakamaunang-unang kuha ng sabungan dito sa Kawayan. Ayun. Yan, si Mr. Subia. Ayan. Yun nga pala. Yan ang big time. Kahit saan sa kuha dito, kilala si Mang Ernie. Masali kami sa Manila pa noon eh. Oo. Oh, dati. Sa Roligon, Araneta, lahat sinalihan ko yan. Titignan pa niya kung saan siya pupunta eh. Kung saan tatakbo. Kung minsan yung mga wise na kwan, bitaw ka na, di na, biting ka na. Kaya sabi ko sa kanila, pag ang manok, gusto mo dito ibitaw, position pa ganyan. Isang step lang. Ito ang foul line kako, ganyan. Pag ganun na, tignan mo yung mukha ng tao. Pag ganun mo, huwag mong titignan na dito kung saan mo ilalay kako. Alam mo na dapat. Oh, tingnan mo ang kilos niya, ganun mo. Kasi pag bitaw niya, bitawan mo na sa harap mo, rin kako. Kasi yung iba, ganun, titingnan niya. Eh ganyan, titingnan pa niya kung saan atras. dito. Eh mamaya na manok sa harap na. Delikado. Ganyan. Pag dito mo bibitawan, ganun. Ganyan lang. Pag mo titignan yung manok, yung kalaban mo, tignan mo. Oh. Kung gusto mo naman dito bibitawan, pero the best na bitaw is, kasi ang manok, ang tari na sa left. Nasa left. Para siya hindi siya ma-presyon. Ganon ka, sabi ko sa kanila dito. Para pagbaba ng manok, nakaganon na siya eh. Pag lumapit man yan, tamang-tama na. Yun. Magandang ano yan. Yan ang obserbahan nyo. From a legend himself. Yung iba hindi nila alam eh. Kung bisa atras pa, dadala pa sa sulok. Minsan itatapon yung manok. Oo, kalako. Minsan tapon nga eh. Kasi takot, baka babalik yung manok. Hindi naman pa ng manok eh. Ako, may natutunan tayo ngayon ah. Aray chubiyaw. Nga masampo pa ko kay ang breeder, mas kilala na ang manok niya sa aton. Kaya kung supiyo niya ta, isama lang na, hindi naman tayo makaliwat. Pero kung tagaan tayo isang mayo, hindi, pabursa iya, kasi sige-sige tiya bakal. Oh, ako sabi niya, pag masira, tiwala ko, nagsupiyo niya ako, padala niya ako ng mahina, hindi ako bibili. Siyempre, ako isang daan niya bawat yun, kung di padala ako yung magaling, hindi kada to, nga mo. Oh. Amo na ang kapital mo sa breeder kasi sa buyer, ang trust nila. Pero may panahon talaga mag-fluctuate talaga yung ganun ba? Yung hindi naman sagad sa talo, parang 50 or 50 ang iya pataas. Maka 60% lang ko okay na. Oh. Amo na saya 60% na okay na saya. Oh. Tingko, siya yung muna nagsasabi, 80%, 90%. Sinungaling yan. Lahat na tao may hektare eh. Paano mo yan madominate ang manok? Milaki ang manok. Yung kalaban mo, magaling din. Oh, tama sa. Yung naka 60 lang tayo, okay na. Oh, pero kung lalaban tayo nga, average at 10%, tinulan na lang tayo. Wala na yan. Yung 75, mahirap. Mahirap na, iya 60 lang. Wala siyang kapati, 75% ka. Why? Bakit may nagtatanong kasi bakit ito sumikat siya, hindi naman yan naglalaro sa rueda, nasa ano yan, breeding lang. Not to mention you boss kay boss mga kakugi, sincere siya sa kanyang breeding. Nakikita niya na pag siyempre unahin mo yung sa sarili mo. Diba? Opo sir. Bakit may bibigay yung aces mo? Kung sugarol ka, Oo. dalawa klaseng breeder. Oo. Mayroon breeder lang na happy siya sa breeding. Mayroon breeder na sugal talaga. Na nag-purpose nag-breed siya. Siyempre kung nag-breed ka for your personal, siyempre matik na yon. Lahat ng manok mo na magagaling para sa iyo. Sabi ko kasi huwag nyo isisi sa tao nyo, huwag nyo isisi sa company ng feeds, huwag nyo isisi sa company ng gamot. Titingnan nyo kung saan kayo may mali. Alam mo, isa lang natutunan ko kay Maestro nung doon ako sa kanya, palagi yung nagagalista ako. Sabi ni Maestro sa akin, tingnan mo kung may mali ka. Hindi lahat baka may mali ka. Tinignan ko, may mali ako. Kasi yung tao ko, hindi naman ganun ka-expert. Ngayon, yung gusto ko mangyari, ay hindi magawa ng tao ko. So, kulang yung explanation mo. No? Kulang ang ideas na binigay mo ay hindi applicable doon sa lugar na dapat na lagyan mo ng manok. So kanina sinabi ko kay Doc, yung ganon, yung from sisiw to ranging to cording, iba.
Ngayon, yung system ko dito ay sa Lulan ako, sa naman sa Highland naman ako. So, yung weather doon unpredictable. Kailangan doon may barn ka kasi open ako eh. Open yung area ko. So, kailangan talaga na may protection talaga sila. Kasi pag pinagala mo doon, meron akong creek doon, kung makapunta ka, meron akong creek doon na malalim. Yung ano ko doon, kompetensya ko, yung bayawak at saka yung sawa. Minsan, taon-taon yan, pag pinasok ng sawa yung isang creek na yan, ubos yan. Yun ang ano ko, grabe ang step. Kasi, ang taas ng ano ko, ng range area ko doon sa naalala mo yung unang punta natin. As in, bare pa. Walang TP. Yung dinedevelop ko pa yung farm, ito si Doc. Yung from the start, yung nagdala sila ng mga produkto ng Batulcag sa farm. Ngayon yung area ko yun, pinalinis ko ng gusto. Tapos yung ginawa ko doon sa mga area ngayon, kasi nung kami ni Lancy pumunta doon sa Amerika with ibang mga breeder na Pinoy, nagulat sila sa akin. Bakit? Not gulat, no? Nagtaka sila pala. Sorry. 1 hour na, hindi pa ako nakabalik. Iniyaya ko ni Kenneth Carroll sa Alabama, yung Carroll Game Farm. Search mo yun, napakaraming manok. As in, sobra nakabaril yung mga manok na yun sa sobrang dami na manok. Ang daming buyer. Ngayon, nag-extend siya mga 15 acres, and they say, come with me. Pumunta kami doon sa bagong farm, bagong area na didevelop niya, mga 15 acres. Sabi niya, once na maglagay ka dito ng manok, kailangan, ang daming mga predator dito. Kailangan mag-sacrifice ka ng mga manok. So yung binibiyak niya yan, pinipigyan ng pitch, lagyan na ng laso. Until such time na wala na kumakain doon. Pag may kumakain pa, ibig sabihin may mga predator pa. Saka sa maglagay ng manok. Yun ang ginawa ko. Para maiwasan mo yung mga ganon. So yun naman ay may advantage at medyo disadvantage sa tao. Pag tamad yung tao mo, ay hindi tatama rin talaga siya. 5 bisis niya kahit baba yun. Ay talagang step yun. Yung risk ko. Yun nga, still na ano ko na hindi ko minsan hindi ko na mabilang eh. Kasi magda-doubt ka, baka ninakaw o baka kinain ng mga predator. So ginawa ko yung race ko pare, nilagay ko sa taas. Doon mabibilang mo yung ilan yung mga sisiw mo. Kaya yun naman, according hindi usap kami nito kanina, yung system mo na sinasabi mo, titingnan mo, kung gusto mong gayain, kailangan applicable din sa lugar na paglagyan mo. Mamaya sinunod mo yung nakinig ka sa akin, sinunod mo. Pagdating doon pala, hindi naman bagay para doon sa area na yun. Oo. Ay, sayang lang. Tama. Ako naman, gusto kong tumulong. Kaya sa akin dito, lahat na gusto may mga buyer na mga baguhan, lalo ng mga OFW, pumunta kayo rito. Talagang masaya sila hanggang pag-uwi nila. Kasi marami silang natutunan. Ako naman, siyempre naman, pag-start natin, dami din natin. Hindi ko naman sabi magaling ako, ang dami ko rin mga pero, dahil doon, natututo ka, through the right person, yung kasama mo kasi, ganun lang kasimple yun eh. Kung kasama mo ay fighter ka lang. Tama. Hindi ka talaga matututo dyan. Kung kasama mo yung doktor, lahat naman nag-exchange of ideas kayo, kung ano yung magandang medication sa manok, prevention, lahat, ay matututo ka. Kung may kasama kang breeder, kaibigan mo, ay may mga sakit din na nangyayari ng mga ganun. Kasi ngayon marami na mga sakit na talagang hindi mo malaman kung ano na mga sakit eh. So dito kasi wala tayong mga laboratory. Kaya ikaw na lang kung ano ang true experience. Parang until now, may wido-wido pa rin na, ay ito bagay dito. Pero naman ay dahil sa mga company, mga katulad ng Batulcag, Excellence, Thunderbird, natututo na yung tao. So malaking bagay na nandito sa mga mga company na ito na yung mga beginner madali matuto.
Mahirap kasi na pag sinabi mo, ay alam ko na yun, wala na yun, tapos na. Ako nga, gusto ko matuto talaga. Gusto ko matuto. Kaya ang sinasabi ko palagi sa mga tao ko, ayaw ko turuan kayo ng mali. Gusto ko turuan ko kayo ng tama. Kasi once na marunong na kayo, kahit wala na kayo sa akin, madala nyo sa ibang mga panyon, masaya yung amo nyo. At saka pwede ka mag-demand dahil alam mo natuturuan kita ng maayos. Yun lang naman Sabi ko siya, hindi habang buhay, pedir ka lang. Hindi habang buhay, handler ka lang. Gusto ko, hindi maabot mo rin yung naabot ko rin. Kasi hindi naman ganun kadali na ganito lang, ganito agad. Di ba? Marami rin pagsubok. Ito, pansinin ninyo. May manok na pag umakyat sa hapunan, hindi niya kailangan ng maraming pagaspas bago makarating. Parang lumundag lang siya niya. Yun talagang manok na may power. Oh. Yung Compare power pala kung- nakukuha sa makikita sa paa, Oo. hindi sa pakpak. Hindi. Sa pakpak, actually sa pakpak nanggagaling ang power ng manok. Tingnan mo yung manok na nabakpak, wala na, hindi na makasentro. Wala nang power. Oo. Diyan nanggagaling. Okay. Sa akin ang opinion ko ha. Yes, boss. Yung manok na, yun nga, yung manok na nasa ibaba, pag malakas ang power ng pakpak niya, ang wing power niya, hindi niya kailangan pumagaspas ng marami bago makarating doon sa mataas na lugar. So, halos parang lumulundag na lang siya, lundagin niya na lang yung ano. Tapos isang Kasi, yung isang flap ng ano niya, isang pagaspas ng pakpak niya, makarating na siya doon sa itaas. okay. Pero kung hindi niya gamitan ng pakpak, lundag lang, hindi siya makarating doon. I don't think makarating ang manok na sa itaas. Nalulundag lang siya na Tama. doon sa mataas na lugar. So, yung kaya, power oo, sa pakpak. Oo, kaya yung mga manok na old lines, para ma-deliver nila yung ability nila, kailangan may wing power sila. So, i-develop mo ang wing muscles nila. Kasi mabigat yung pakpak nila mahaba. So, mahaba ang pakpak, mabigat. So, kailangan i-develop mo yung wing muscles nila. May tanong ka na ako. Sir Greg, balik tayo dun sa pakpak. Kasi siguro may napansin ka dun sa manok natin na yung pakpak parang straight. Then may kurba, then may pakpak na parang ganun. Yeah. So, may nakakurba, may arin mas malakas dun yung parang straight na Asang straight boss do. yung pakpak na pag ganun mo parang straight. may naka Parang na may naka-curve, yung curve. Saan mas mabuti doon? sa akin hindi ko masyadong bigyan ng kanya ng attention yung shape ng pakpak ng feather nila sa wing feather, no. Pero I guess mas mas malakas yung may kurba ng konti kasi mas marami siyang Hangin na nasa marami siya nakukuha. Kaya malakas siguro. Oo. Pero sa akin kasi kung ang manok medyo mahaba ang pakpak, mas ano sila, kailangan talaga mas i-develop mo yung wing power nila. So, i-trabaho mo yan. Ibigyan mo sila ng mga table works. Pero kung i-develop mo yung flight ability nila by bangga, awat, hanggang sa tumaas, bangga, awat. Pero maniwala ka pare, sa tagal ko na lamang panalo yung medium high. Totoo yan. Yung matangkad na ganda lang yung tingnan. Pero kung sa mga yung medium high talaga, lamang sa panalo. Sa akin, experience. Medium high. Pag tumama sa'yo, kayong lampas minsan. Lampas yung palo, tapos pag break sa taas, balik. Tapos yung disadvantage ng matangkad sa baba, mga veteran dati ito ng mga sambuhilong sabi natin like Don Ramon Lacson, dati Sino Alberto, Jason Cabalsa. Dati buhay pa pero matayat na. Yung mga manok sa dulo pa, pag matangkad yung paa, hindi yan makaganon. Hindi maka-wave yan dahil mahaba pa yan. Ano lang yan sa ganon lang yan sa
Benz. Pero pampaluan, ganyan, dalaw, palo yan sa medium high. Ang medium high, palo yan, babalik yan, papaluin ka ulit. Eh. Yung matangkad, ikot pa yan, bundol. Bagal eh. Yun ang disadvantage. Oo. Tapos grace. Sabi dati sa akin yung Billy Robot, yung grace ng mga manok, kahit anong i-blend mo yan, kasi kayo mag-observe sa cockpit, bira kang gray makikita na magaling, na deep, red color ng manok. Karamihan na gray, babakal. Bagal. Bago sa pumalo, sabay katawan niya. Tamaan din siya, yung sabay katawan. Pag ganun niya sa'yo, katawan niya nandun din. Kaya di breed for gap chickens. Hindi ka tulad ng mga pula na pag ganun, paalag na ganun sa'yo. Yung gray, ganun rin yung katawan niya. Oh. Experience na ito namin sa tagal. Pagparehas, mas matindi yung yellow leg o white leg na manok. Madali ang halisain yung green leg. Oh, maikili yung buhay mga 1 seconds naman. Tingnan mo sila sabog sa sanay. Paparas, mauna ka green leg sa halisain. Pula na yellow leg o green leg, mauna ka green leg. Tingnan ang nakakataka kung bakit gano'n. We have a lot of good breeders here at saka good bloodlines nandito sa Pilipinas. Noon ang maka-afford lang yan, siyempre sa atin tawag doon Texas, di ba? Texas dati. Di ba? Dati. Wala na ngayon yun. Alangilan na ngayon, o Murcia, o San Pablo, Laguna na ngayon yun. Wala nang ano doon, di ba? Kasi we breed. Of course, we learn from the Americans, di ba? So, natututo tayo. Ini-import nga, di ba, yung dating mga big breeder dito. Ini-import nila yung American. Not because siguro na, I believe na talagang bilib tayo sa kanila. Pero kung di maka-learn tayo sa kanila, we learn from them. How they breed, how they raise chicken. Kasi wala namang pure eh. Ang mga pure na yan, puro sa salita lang yan. Kaya nga may nagsulat sa akin, kung pure daw na ganito, pure. Sabi ko ang pure na sinasabi natin, pure yan kung saan nanggaling. Hindi yun ang pure na manok. Let's say, mag-pure na Kelso. Butchili, ibig sabihin, na binread yan ni Walter Kelso. Pure na Dink. Kay Dink yan, na in-improve niya. Kung ano man yung nilagay niya dyan, kung sweater man yan, o Kelso, o whatever, sa kanya yun, we give credit doon sa pangalan. Typical na, just talaga yung multiple shufflers. So, gusto yan ng mga beginners. Yun nga, mga unlimited. Yung mga beginners sa manok. Yung mga ganyan, mga abang, mga single stroke, yan ang gusto natin. Nung una kasi, yung pag-start ko ng manok, yung start ko ng manok, alam mo kung ano? Wala akong manok yellow leg, white leg. All hatches. Because I'm fond of, gusto ko ng power eh. Kahit sa Facebook, mag-post ka ng ratrata na grabe, maraming likes, maraming comment. Post ka na abang na single stroker. Wala ang mag-like. Tingnan mo kahit nag-like kayo, kahit hindi kayo friends, tingnan mo sa profile niya. Yan ang totoong magmamanok. Nakaintindi ng tamang bitaw, na tamang gusto. Mostly na mag-like sa ratratan, beginners. Matanong ko, boss, pwede, boss? Anong taon mo inumpisahan tong Firebird Game Farm, boss? Ito 1992. 1992. 4 na hektarya. Tapos unti-unti kong binili yung kadikit. Yung 6 hectares yan, yung kaliwa. Range ng mga lalaki. So naging 10. Tapos yung sa likod, 5 hectares, range ng babae, naging 15. 2002, binenta ko yung Sulu Hotel, nag-retire ako. Binili ko yung katapat dyan. More than 4 hectares. Ilang hectares? 19 na. Naging 19 and a half. Dalawang bangko may hawak. And then doon sa taas, sosyo kami sa private road na yan. Kay Jat Fernando, ako rin nagrekomenda sa kanya before, hindi ko naman kailangan. Meron siyang farm doon sa baba. Ninanakaw-nakawan siya. Nag-negotiate ako, binili ko na rin. Nung 19 and a half, pag umiikot ako, dream come true na sa akin. Pero nung nakuha ko yung
yung area niya, gusto ko pang mag-expand, naging 26.5 hectares. Ang ganda ng view, Laguna Lake. Naging heaven na, hindi na dream come true. Heaven na talaga. Heaven na sa akin. Ay ko dito na ako mamamatay. Pero matagal pa, baka mga 20, 25 Yun, kaya pa, kaya. Para makaya yung humaba ang buhay, importante ito. Tama. Tapos sa pagkain, boss, nanimili ka Ingat rin. din, siyempre. Ano, Sir Biboy? Gulay, prutas, malakas ako sa gulay, prutas. Tsaka walang bisyo, Wala boss. nang baboy, boss. Biboy. Wala nang bisyo, bawas na. Naging alcoholic ako before. Oh. Tinamaan yung atay ko, natakot ako, nag-slow down ako because of the businesses. Ako nakakuha ng Playboy Club franchise from Hugh Hefner. So Silahis Hotel, Playboy Club of Manila. Then yung disco, Stargazer Disco, in 1977, 78, 79, naging number 1 sa Pilipinas. Halos gabi-gabi si BBM nandun, kainuman namin. Hilig din niya, saka yung mga friends niya. So naging kaibigan ko rin. And then nakuha ko yung casino sa hotel na yon, Silahis Hotel. Na-assign ako doon ng mother ko. Nung nakuha ko yung casino, humina yung disco. Kasi ano yun disco, yung mga mayayaman, nandun na nagka-problema yung parking. So humina. Naghanap kami ni Louie Ismael, siya yung nagkinuha kong manager. Kinuha namin yung dating Where Else sa Intercon, yung basement. Where Else? Tinawag namin Euphoria. Disco. Naging partner namin din doon si Inigo Sobel, na part owner ng Intercon Hotel, the Ayala Group. So, kaya ako naging alcoholic. And then, maalis ko naman ngayon, controlled na yung drinking ko. Wine na lang, with the meals, paminsan-minsan. Once a month, ganun na lang. Si Antit, Boss Idol, isa na lang ang bisyo nito. Ano? Yung pagsisinungaling. Mabigat na bisyo yun. Kung tanongin mo, walang may sagot. Less ka na ng rice. Less rice ka na. Hindi ba yung topic? Hindi ba yung topic? Hindi ba yung topic? Pero ang importante, Sir Biboy, Pwede to, gwapo So, madali makakuha. abulin lang bakla. Sir Biboy, All around yan. All around. Sir Biboy, okay lang ko pa-adapt sa'yo. All around. Tulong ito, malaking tulong ang gym. Blood circulation. Sabi ko sa kanila, Sir Biboy nga, Team Kakugi kami, Sir Biboy, twice a week mag-exercise. Sabi nila, huwag na lang. Kung bakit hindi ako nag-asawa, ako co-founder ng Mutya ng Pilipinas. Oh. Miss Asia, naging Miss Asia Pacific. And then 31 years akong presidente. And then ako yung franchise ng Miss World. Hawak ko ng 15 years. Bakit ako mag-aasawa? Nasa hotel business kami. Philippine Village Hotel, 550 rooms. Silahis Hotel, 600 rooms. Then yung original Sulu Hotel. Kung saan ako na-assign ng hotel, doon ko rin hina-house yung beauties. Every year, 2 contest, local contest, Mutya, and Miss Asia Pacific. So hindi ako nag-asawa. Nalipasan. Ngayon, obligado na maging sugar daddy. Whether I like it or not, hindi na madadaan sa bukili, good looks, or whatever. Gagamit. Kaya ako nalaman na importante ang workout. So my girlfriend ako, she was only 21 years old then. Hindi ako nag-workout kasi sinipon ako, inuko. Nagkita kami, ayaw tumayo. Ayaw. The next day, nag-workout, bumalik na ako sa gym, fitness first, dun sa Eastwood. Tapos nagkita kami the day after, tumayo na. Hindi ko, yun pala. Blood circulation. Exercise. So sabi ko sa sarili ko, habang buhay ako, mag-workout ako. Pero wala ka. Kasi ang lungkot, the mind says, go, go, go. Pero the body says, ang lungkot. Ang lungkot na buhay talaga. Kaya importante yan. Endorphins. Malaking bagay. Kasali yan sa pampahaba ng buhay.
Yun, sikreto. Ay, hindi na Proper sikreto. diet, happy, kaya may angels ako. Mga kalog yung angels ko, May masasaya. Biruan, kaya pag may seminars, pirmi ko rin silang Dala. kasama.